Napakasarap nga lang pakinggan ang katahimikan nitong karagatan at langhapi ng sariwang hangin mula nga rito. At alam mo ba, sa ganda at tahimik nga nitong aming isla ay hindi na ako magtataka kung bakit ito dinarayo ngayon ng turista. Dalawang turista nga ang aming namataan na paikot-ikot nga at inahanap ang kanilang destinasyon. Kaya naman ay dali-dali namin silang tinulungan nitong aking partners para nga marating nila ang Tabunan Beach na kanila nga pong destination. At nang matapos yan ay dali-dali na nga po kami pumunta sa dagat para nga po dumilihin siya muli ng aming pong pang-ulam. Mula dito ay natanaw ko itong aking mga kaibigan na nagpapahangin nga rin po dito sa tabi ng dagat. Kasi naman ay napakalinsangan nga naman ng panahon ngayon at napakasarap nga pong lumanghap ng sariwang hangin mula nga po dito sa karagatan. At ito rin ay napakaganda nga po sa ating pong pangkalusugan. At mula nga po dito ay akin pong natanaw ang ilang bangka na nagpalaot nga po sapagkat meron nga po silang namataan na yuta o yung tipon nga po na isda, kaya nga po dali-dali silang pumalaot upang maghulog nga po ng kanilang lambat o pa nga po makadilihin siya ng pangulam at makalibre nga po sa gastos. At kapag nga po ganitong summer, kalma nga po ang dagat, ay nandito po ang ilang kalalakihan ay nagtatambay nga po dito sa tabi ng dagat. Sila nga po ay nagsasamantala sa panahon na makalma ang dagat. Dito nga po ay sila ay nagadilihensya nga po ng pangulam. Ay ito rin ho talaga ang pangunahing hanap buhay ng mga kalalakihan dito nga po sa aming lugar. Ang pangingisda dito nga po sa karagatan dahil nga po kapag kalma ang dagat ay talaga nga pong kanilang sinasamantala ang pagkakataon na sila nga po ay makapagpalaot at makahuli nga po ng sariwang isda mula nga po dito sa karagatan. Dahil nga po pag panahon ng amihan ay wala silang magagawa kundi ang pakalmahin ang nagagalit nga pong karagatan. Ang buhay nga naman ng tao ay parang dagat, minsan maalon, minsan makalma at kung minsan ay ahampasin ka talaga na malalaking alon, pero ikaw yung nananatiling bato sa tabi nito na kahit na anong hampas ng alon mula sa dalampasigan ay mananatili ka pa ring matatag sa lahat ng pagsubok nga ng iyong buhay. Mula nga ho dito sa baybaying dagat sa dalampasigan ay napakarami na nga po nagaantay sa mga nagpalaot nga ho doon at para nga ho ay makadilihensya rin sila ng kanilang pang-ulam. Maya-maya pa ay umahon na nga ho itong mga nagpalaot mula nga po sa karagatan. Kaya naman po ay dali-dali na nga ho tayong lumapit sa kanila para nga po magbakasakali na makadilihensya tayo ng pang-ulam ngayong araw, o diba? At isa-isa na nga rin pong nagsilapitan itong mga taong nag-aabang mula nga po dito sa mga nagpalaot. Nagbabakasakali rin sila na baka meron silang madalang pang-ulam ngayong araw. Maya-maya pa ay inahon na nila itong bangka o sinaog nga mula nga po sa dagat. At sila may siyam na kalalakihan na nagpalaot nga po sa dagat at ilan dito ay kabataan na nakipagsapalaran sa makalmangang karagatan. At unti-unti na nga nagsipaglapitan itong mga tao na nagbabakasakali na meron din silang madala. Ang tanong, meron din kaya silang madalihensyang isda mula nga dito sa mga nagpalaot? At kaya naman, unti-unti nang hinaon ni Kuya Pogi itong kanilang nahuling isda. At yung bangka nga na kanilang ginamit ay ubra ni Papa Ben Pirangco na residente nga po ng Barangay Libtong. At ito ay may 3-4 na lipa nga po ang haba. At punong-puno ito ng lambat. Ibinababa nga lang po ito sa panahon na kalma po ang karagatan. At anumang oras ay pwede nila itong magamit sa panahon nagugustuhin nilang pumalaot nga po ng dagat. Lalo na kapag meron nga po nagtitipon-tipon na isda o yung yuta nga po na tinatawag sa amin. Sila'y dali-daling pumapalaot para hulugan nga po ito ng lambat. At yan nga po ang kanilang nahuling isda. Kakaunti man ang huli ay salamat tayo kahit papano ay meron silang mapaparty. Ito nga ay napakasarap sa bawan lalo na kapag ay manamis-namis nga po ang kanyang laman. Maya-maya pa ay pinarte na nga po yan ni Kapitan Jesse dyan. Yan ay hatiin nga po sa 9 na tao. Ay, kasama pala dyan ang lambat. Naku, huwag kayong makakalimot dyan sa lambat. Ano ba yan? Bali, 10 hati nga po yan. At yan nga po ay papartihin nilang lahat yan. At kaya naman, nagsipagkuhan na nga po sila ng kanilang mga kapartihan dyan. At yan nga po ay lumahan at solig. Sa Tagalog nga po yan ay dalagang bukid at
kahasa-hasa at napakasarap nga po niyang sabawan, lalo nga po't sariwat, napakatamis nga po ng kanyang laman. Kakaunti man ang kanilang nahuli ay sa susunod tsak na seswertihin din tayo dyan. Eka nga konti man o marami ay dapat natin pagpasalamat yan dahil yan ay biyayang galing nga po sa kalangitan. At dito nga sa mga nag-aabang ay eka nga better luck next time. Malay nyo sa susunod ay swertihin na tayo dyan. O diba? Hay buhay nga naman, hindi sa lahat ng panahon ay talagang seswertihin ka. At hindi sa paghulog ng lambat mo madami ka agad madadala. At kung minsan nga raw nasa iyo na yung pagkakataon pero nagiging bato pa, o diba? At ito nga po si Belsky ang nagsasabi sa inyo na magtiwala ka lang sa itaas, tsak na hindi ka naman niya pababayaan. At yan lang, thank you for watching and love you so much and babu!